Hi guys, ayan. Short video lang to ha. Ang nangyayari sa atin ngayon sa bansa natin, nang dahil sa anak ng isang magna, di ba? Alam naman natin, ang ibig ko sabihin, alam nyo rin yon. Gets nyo na yon. Yun na yung sinasabi nating another one bites the dust. Yes. Another one bites the dust. Live or die or live, or win or lose. Wala tayong magagawa, guys. Kasi lahat naman tayo na bumuto sa kanya, umaasa tayo na may pagbabago sa pamilyang Marcos at hindi niya gagawin ang ginagawa ng ama niya. Pero, hindi eh. Bumalik siya sa bansa natin for revenge. Para maghigante. Ginagamit tayo. Ginamit ang mga Duterte para makapasok sila. Dahil kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi talaga yan ibubuto ng tao. Kung Duterte ang dumurog sa kanya nung eleksyon, nung kampanya, hindi yan mananalo. Hindi nga yan nanalo kay Manang Leni Robredo, di ba? Okay. Tanggapin na natin ang katotohanan. Now, no choice. Dahil naandyan na siya. So, ngayon, nakikita ko, hindi lang ako nakakakita nito, marami pa. Hindi lang yung iba nagsasalita ng iba, yung iba hindi. Pero, hindi naman ako natatakot dyan sa sinasabi nila ni Barbers na kinakasuhan. Meron ng mga summon, subpoena, invitation na doon sa galing sa NBI. Please, kayong mga taga-NBI dyan, huwag kayong magpapagamit sa politiko, guys. Sana sa Constitution kayo, sa Estado kayo, maging loyal, not sa mga politicians na yan. Alam nyo naman na mga politiko is politiko. Alam nyo na yung mga ugali niyan. Traditional politicians. Kaya huwag kayong magpapagamit. Alam nyo rin na nasa Constitution natin, nasa batas natin, na ang mga politiko ay hindi magiging onion skin. Kung ano man ang mga critics na natanggap nila at nanggaling sa ibang tao o sa mga tao na bumuto at nagpasahod sa kanila, tanggapin nila yun. Dahil kami ang boss nyo. Tauhan kayo. Anong ginagawa nyo dyan sa Congress? Imbis na gumawa kayo ng ikakabuti sa ating community, hindi. Tapos ngayon mag-iiyak-iyak kayo kung may kumikriticize sa inyo. Wow. Ang galing nyo. Kayo na. Ha? Sarap nyo naman talagang painumin ng ditol para malinis ang kaluluwa nyo, no? At ikaw, Bongbong Marcos, natakot ka? Kasi itong mga madre-pare at ang grupo ng mga leftist na to, ng mga activist na to, na ngayon ay binibaby mo. Kasi itong mga grupong ito, at pati yung mainstream media na kalaban ng tatay mo noon na nagpabagsak sa pamilya mo. Kaya takot na takot ka. Kaya hinahayaan mo itong mga leftist na to, itong mga komunistang grupong ito. Hindi to rin taging ha, dahil yan naman totoo eh. May mga ebidensya naman, di ba? Na sila ay mga recruiter, mga aktivistang recruiter. Natakot ka sa kanila. Dahil sila ng grupong mga ito, CBCP, mga pare at mga madre, at itong mga komunistang ito, at ng mga aktivistang ito, ng mga komunista, ang nagpatalsik sa inyo. For how many years? Na yung ill-gotten wealth na hindi nyo nagamit. Dahil kino-confiscate at na-freeze. Hindi naman sa inyo yun eh. Hindi nyo pinaghirapan yun. Kaya nga ang tawag doon is ill-gotten eh.
nahihiya kayo. Ngayon, ginagawa mo din, mas malala ka pa sa ama mo dahil isa kang adik. Literal na adik. At patay gutom sa kapangyarihan. Tanggapin mo na, totoong sinasabi ko, kapangyarihan. Patay gutom ka sa kapangyarihan. Hindi ibig sabihin na patay gutom ka dahil mayaman, mahirap ka, no. Mayaman ka nga pero hindi ka kontento. Kaya nga, di ba? Ginagamit mo ang source or fund ng Estado. Takot ka na itong grupong ito ang magpapatalsik na naman sa inyo. Pero nung ka, tandaan mo, Bongbong Marcos, hindi kayo mapapatalsik basta-basta lang. This time, kung hindi nakulong si Makoy at si Imelda at kayong pamilya nyo, nung time na yon, napatalsik lang kayo at napunta sa ibang lugar, sa ibang country. Ngayon, hindi ka makakalusot. Baka ito na ang time na rihas ka na. At kayo. For how many years? More than 30 years. Na hindi nyo nakukuha ang ill-gotten wealth. Tapos ngayon, naging presidente ka, hawak mo ang judiciary, hawak mo ang mga tao na na-involve sa judiciary at involved doon sa mga kaso nyong kinakaharap. Tapos, bigla na lang, suddenly, for how many years? Dekada, 3 dekada mahigit, almost 4 na dekada. Tapos, dismissed. Kung hindi ka naging presidente at hawak mo ang judiciary, mahal na mahal ka ng mga leftisto. Mahal na mahal ka ng mga sindikato group. Anong klaseng bansa meron tayo? Ha? Inisyatibo hindi sa'yo. Wala kang sariling posisyon. Wala kang sariling disposisyon. Inisyatibo ng iba. Nakikinig ka sa iba. At baka naman hindi rin. Iyo talaga. Pero, galamay mo lang ang mga ito. Gumagamit ka lang ng dami. Or, ginagamit mo lang sila para, if ever mangyayari, o ganito gawin natin. May tawag dun eh. Ikaw nagiging hunyango. Kunyari merong kang mga front para hindi masira ang pangalan mo. Pero ang totoo, ikaw ang top. Ikaw ang head. Ganun naman talaga. Kaya hindi na kami maniniwala na sinasabi mo na ayaw mo ng impeach dahil hindi yan importante. No. Isa ka rin sa gumawa ng kabulustugan sa bansa. Kaya tayo nagkakaganito. Kaya tayo nagkakagulo. Naiahon mo na ba ang mga biktima ng baha? Hindi pa. Nagawan mo na ba ng paraan? Hindi pa. Lahat ng pera, Bongbong Marcos, nasa sa inyo. Tandaan mo yan. Kasi ikaw ang presidente eh. Ganyan mo ginamit ang Pilipinas. Bara-ibara, tandaan mo yan. Kakarmahin din kayo. Antay namin. Kung hindi ngayon, bukas. Kung hindi bukas, bukas makalawa. Ganun man yun. Bara-ibara. Kung ano ang ginagawa nyo araw-araw, maabuti man o hindi, yun din ang magiging benepisyo nyo at the end of the day. Tandaan mo yan. Kaya hindi kami naniniwala dyan sa pagiging hunyango ka lang. Naging hunyango para kunyari. Dalawa ang pagkatao mo, Bongbong